So guys, ito nagagawa tayo ng ng bracket para sa split type. Para sa split type ito yung ginagawa natin. Yan. So ito ay bracket na butas-butas siya. So para sa simpleng pag-i-install, kailangan natin ng may ganito tayo. Okay mga kaibigan, kailangan natin. Madali siyang gawin, madali siyang i-cut kasi siya, butas-butas na siya para sa mounting nitong Dynabolt yan. So yan ang gagawin natin. So pakita ko sa inyo mamaya pagka na-install na siya. Pakita ko sa inyo. Ito pa na yung camera. Sige guys. Yan mga kaibigan, gagamitan natin ng grinder na may cutting disc, hindi ko masyadong makat kasi ako isang cellphone. Ako ko din cellphone ko, Sample lang yung mga kaibigan, pinakita ko lang sa inyo. Pero pwede nyo gamitin dyan yung lagaring bakal at pwede rin yung cutting disc. Ingat lang kayo sa pagkakat, dapat matibay yung cutting disc para hindi kayo tamaan, nakakamatay yan. So ito mga kaibigan, mapapansin nyo, kinabit na natin yung nakat nating angle bar na may hole siya, nilagay natin sa pader gamit yung kanyang Dynabolt, yung all Dynabolt na yung ginamit natin kasi sayang naman kung hindi natin gagamitin. Dati kasi may bracket yan, yung problema kinuha nung nag-dismantle, kinuha yung bracket ewan ko ba, pwede namang iwanan pero kinuha niya. Alright mga kaibigan, so nilagyan na natin ng bagong bracket. Ito na mga kaibigan, yan, nagawa ko na siya. And ang style dyan, gagawa kayo din ng pahaba dito pababa. Tapos ito yung pinaka support niya sa ilalim, ito yung patungan niya, yung pinaka layer niya na tapa, ganyan din sa kabila. So ganyan lang gagawin nyo, dalawa lang yan, huwag nyo pagduduksungin ng gayon. Pwede rin kung gusto nyo ma-extra pa kayo, pero kaso yung isang bilihan yan, 12 feet yan, ito yung natira, yan 12 feet, yan lang yung natira niya. So huwag kayong bibili ng 10 feet mga kaibigan, Ang bibili nyo ay 12 feet para may allowance sa konti. Pero kung 10 feet lang, baka mabitin. Ito medyo malapit ang mabitin. Pero nagawan ko ng paraan, kaya lang medyo madaling marigid. Papatong na lang yung outdoor dyan para may kabit na natin yung pipings tsaka electrical wire. Matesting na natin mamaya. Alright mga kaibigan, so standby lang mga kaibigan, Alright. Install natin na GRI. Yan, GRI na non-inverter, Rare na yung ganyang klase ng na split type. Sa window marami pang ganito. Gusto ng customer ay non-inverter para matipid, para matibay pala. So makikita nyo dyan, R410 yan, yung kanyang refrigerant, kahit na non-inverter yan, R410 yan. So ito ay 2 HP, maliit lang yung kanyang outdoor, pero 2 HP yan. So ikabit na natin mga kaibigan, kaya nating buhatin kasi magang lang naman yan. Yan, kaya yan. Okay, so standby. Kaya ko, inakat ko lang dito sa bintana. Hindi na may mahuhulog, nakabalanse yan, tapos ilalagay ko dyan sa bracket. Hindi ko lang may pakita kanina kasi wala tayong tripod So yan, nilagay na natin, parang ibinagsak lang, So matibay naman yan pagkakagawa niyan. So gagamit na tayo ng bolts and nuts para mailagay natin siya, ma-fix. So okay, so ito yung pipings niya. Yan, tapos ayan, okay. So ito mga kaibigan, itong tube bender na ginamit natin, para ma-bend natin yung kanyang copper tubes na 1/2, So yung pipings niya, yan. So ito yung 1/4, ito yung 1/2. So dahil medyo kinapos tayo ng copper tubes, hindi na tayo naggagawa ng loop, So diretso na tayo dyan. Medyo mahaba naman yung pipings,
Okay lang. So yung 1/4 okay na rin yan, 1/4. So ikabit na natin, gagamit tayo ng player nut. Yeah, player nut ang tawag dyan mga kaibigan, ano. Oo, iba yung player cap, iba rin yung player nut. So gagamitin natin iyan para mag-fit dito dyan sa pinaka ang tawag dyan, access. Yan. So gagamitan natin ng playering tools, ano. So gawin na natin mga kaibigan. So okay. Ayan, nagawa na natin, ano. Pinapakita ko lang sa inyo mga kaibigan, ano. Nagamitan natin ng playering tools yan para medyo mag-funnel na yung style niya, ano. Funnel, parang imbudo. So sakto yan, ano, para mag-fit dito sa baba. Yan. Kasi pagka hindi maayos yung pagkakagawa nyo, possible na magkaroon ng leak yan. So yan, makikita nyo ba? Sakto lang, di ba? Okay, yan yung 1/2, ano. 1/2 yan para sa low side. Yan, ginamit natin yung playering tools. Yan, dapat meron kayo yan mga kaibigan. Yan. Yung isa naman swaging tools, pero yung playering tools yan. Okay, itong isa naman 1/4 yung isa. Yan, 1/4 yan. Ito 1/2. Yan, nahulog. So huwag yung kakalimutan na ilagay ito, ano. Minsan nakakalimutan ibang technician na ilagay ito. Nako, nagawa na. Tapos nakalimutan ilagay. Putol ulit. So dapat yan nakakabit. Na ilagay nyo muna bago nyo i-position yung playering tools. Yan, para pag nakalimutan yan, ang hirap yan. Nako, doble-doble trabaho. Pukat ka na naman. Kung kulang yung copper tubes, di ba? Magkakat ka na naman. So ayan mga kaibigan, ito yung paraan ng pagkakabit. Medyo lagpas ng konti para pagka ano ninyo, ginamitan yung playering tools, medyo may allowance siya, no. So magiging ano yan, parang letter Y, ano. Momold yan dyan para pagkatapos siyang ma-mold, ilalagay natin dyan sa high side ng outdoor. Yan yung access niya. So yan, itong gagamitin natin na parang cone, ano. Gagamitin natin yan para ma-flare yung kanyang copper tubes na 1/4. So gawin na natin ulit. Ano lang to, screw lang, parang screw type, ano. Iikot nyo lang iyan mga kaibigan. So may proper position yan, eh. Yan, hindi ko may pakitang masyado kasi wala akong stand, eh. Kaya madaling naman pag-aralan yan. So wait lang. So yan mga kaibigan, no. Yan yung procedure, ano. Yan yung kanyang paraan para makikita nyo kung paano siya pihitin. So iikot nyo lang yan, screw type lang yan. Pagka yan natapos, magiging cone na yan. So magmumold na yan. So okay na yan, pwede natin ikabit at magkakaiginin, ano. Pwede na nating i-final yung pagkahigpit. So ayan mga kaibigan, ano, cone na siya, no. So tatanggalin na natin yung playering tools niyan para maikabit na natin doon sa high side. Dapat maapat yung maayos yung pagkaka-cone para walang leak, ano, kasi pagka may crack yan, magkakalik talaga yan. Nasising may refrigerant, ano, lalo na kung R14 yan or 32, malakas ang pressure niyan. So dapat ayos na ayos yung pagkakagawa, yung pagkaka-flare niyan mga kaibigan. So yan, perfect cone na. Perfect cone, di ba? Okay naman, ano. Hindi siya ganun ka-perfect pero wala naman siyang crack. Ano. Hirap i-focus. Hindi kasi nagpa-focus masyado yung camera. So yung isa perfect cone, yung 1/2. Yan, pareho siyang perfect cone, yung 1/2 tsaka 1/4. Gawin na natin mga kaibigan, idikit na natin. At para may scrap na natin, magamitan natin ng adjustable wrench para humigpit na siya. Sa adjustable wrench yung gamitin nyo, ano, yung isa maliit, yung isa malaki. Yung 1/4 maliit lang na adjustable, yung isa naman malaki adjustable sa 1/2. Yan, swak na swak, ano. Pansinin nyo. Yan, swak na swak. Itong isa naman same lang din, ano. Parehong pareho yung kanyang
pagkaka-flare. So ikabit na natin mga kaibigan, ano. Medyo ano lang yan, ingat nyo lang pagkakabit kasi para hindi masira yung mold niya, yung pagkakagawa. So ininigpitan na natin. Medyo ano siya, medyo lumalaban kasi yung ano niya, yung kanyang copper juice medyo bitin, pero okay na yan. So gamitan adjustable wrench, ano. Pwede natin gamitin din yan sa maliit, pwede natin gamitin sa malaki, pwedeng dalawang adjustable wrench. So higpitan na natin, ano. At pag nahigpitan na natin, pwede na nating lagyan ng freon. So ayan mga kaibigan, ano, nalagyan na natin ng ng wirings, nalagyan na natin ng insulation tsaka polyethylene, ano. So ayan na mga kaibigan, ano. Screw na lang yung problema natin, ano, kung paano natin lalagyan natin screw na ubos yung ating bolts and nut. So mamaya check natin, ano, kung may leak na siya, kung may leak pa siya, no, at kung okay na siya, mag-bongkays na ng maayos. So ayun, binacuum na natin mga kaibigan, ano, gamit yung compressor. So binacuum na natin yan, almost 30 inches na yan, pero nasa 29. Ayan, 29 siya. Bali, gagawin na natin mga kaibigan, lalagyan na natin i-release na natin yung kanyang refrigerant kasi na-vacuum na siya. Gamit yung Allen wrench mga kaibigan, ano. I-release na natin yung R410. So pati ito sa baba i-release na rin natin, ano, luwagan na natin. So pag naikot natin yan, yung refrigerant release na yan. So pagka may kulang, dagdagan natin yung R410. So ikot na natin. Yan, ikot na natin. Release na natin yan. Aangat yun. Yan, aangat siya sa gauge. So yan, nag-angat na siya. Umangat na siya mga kaibigan. Wala nang hangin sa loob yan kasi binacuum ko na So ito, take note mga kaibigan, ano. Dahil lang ating ginamit na gauge ay nasa 120-250 PSI, ano. So pag nag-ano tayo niyan, tawag dito, nag-charge tayo, ano, mga nasa 20, ano, hindi makikita dito, yan, no, hindi na makikita dito 120, 125, ano, hindi natin makikita yung 125, 130. So gagawin natin, dahil nag-release tayo ng freon, nag-release na, tanggalin na natin ito. Tanggalin itong sa compound gauge, kakabit natin dito sa pressure gauge. So i-release muna natin dito sa access valve, luwagan natin para sumingaw yung freon. Yan, ikakabit natin dito yan, sa kabilang side, sa high side, sa high, ano, sa pressure gauge pala, no, para ma-read natin yung 150 PSI, 120 to 200 to 150 PSI, para ma-read natin yan. Ay, mag-focus yung camera. So 120 PSI to 200 to 150 PSI, ano. Yun yung dapat na charge, ano. Sa kabila kasi alanganin So ipalit na natin tong blue, yung compound gauge, papunta rito sa high, sa pressure gauge, ano. So may laman yung pinasingaw na natin, ano. So yan, ililipat na natin dito sa kabila, sa pressure gauge, from compound gauge to pressure gauge, ililipat na natin. Ikabit na natin mga kaibigan, ano. Yan. So ang gagawin natin, isasara natin tong compound gauge, ibubukas natin yung pressure gauge. Yan. Siyempre para pumasok yung refrigerant pag naglagay tayo. Ay, wait lang, ano. Hindi pa pala natin na ipasingaw doon. Na higpitan. Dapat higpitan natin. Yan, higpitan na. So since may hangin yan, i-release natin. Yan. May hangin yung hose. Dapat i-release natin. Lumabas yan sa gitna na hose sa dilaw. Okay.
So na-release na natin. Then i-open na natin tong bulb, ano. Open na natin, isagad natin. Yan, pati dun sa high side tsaka low side. So ang taas na ng presyo niya, di ba? Nasa 200 na kagad. So read nyo lang yan, ikot na natin yung hanggang sa mag-lock na siya palabas. Then ito din, low side, suction line, release na natin. So yan, release na natin yan. Then maglalak na yan, ano, sa kaduluduluhan, maglalak yan. Higpitan na natin kasi ano din yun, lock din yun nung yung valve para hindi sumingaw yung refrigerant. So naglock na yan. Tsaka natin mamaya tatakpan ng player, yung cap niya. So yan, nasa 255 PSI, 225 PSI. So pag nagkulang yan, dagdagan lang natin. So sara na natin, lagyan na natin yung cap niya. Medyo mahigpit na para hindi sumingaw, no. So gamitan natin sa wrench yan, mga kaibigan, ano. Yan, huwag niyo masyadong kahigpitan, ano. Tama lang kasi magka-crack yan. Pag nag-crack yan, mahirap maghanap ng pamalit yan. Yan. So higpitan na natin. So hindi naman masyadong kahigpit kasi bago naman yan. So higpitan na natin. Yan. Sakto lang din itong flare cap na to para sa access valve, sa valve niya, no. So mamaya na i-check muna natin, testing muna natin kung lalamig. Yan, so yun na, gumagana na siya, mga kaibigan, ano. Nagmo-moist na siya yung kanyang high side tsaka low side. So nag-moist na yan, discharge tsaka suction tsaka kaya maganda na yung kanyang lamig sa loob. So yung PSI niya ay nasa 125 to 135 PSI, ano. So okay na siya. Pwede na natin hindi pa abutin ng 150 PSI, ano. So ayan, ano, may hangin na siya. Ayan. Naka-open na yung indoor niya. Yan, sa loob di ko na napakita yung pag-install ng indoor, pero okay naman yan. So ito, hindi ko pa siya na player charge, 100% charge, ano, pero makikita naman natin iyan kung kompleto na dyan sa gauge. So ayan, mga kaibigan, ano, R14 yung ginamit na refrigerant, ano, pero non-inverter yan. Yan. So yun na yung mga bago ngayon, ano. Wala na talagang R22, bihira na talaga. So yan, no, gumagana na siya and nasa 150 PSI, ano. Hindi ko pa siya mababaan kasi ayan. So hindi ko pa mababaan kasi ginamitan ko ng override sa indoor, hindi ko makita yung remote. So ganyan yung pag-i-install, mga kaibigan, ano, kung paano gawin. Yan, mahalaga yung ating pag-i-install ay maayos yung ating pagmamount, yung paglalagay ng copper tubes at saka yung insulation ay maayos din, maayos yung pagkakagawa para magustuhan ng mga customer. So mga kaibigan, ito yung ating ginawa na pag-i-install, ano. Kung nagustuhan nyo, pwede nyong i-share at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para magkatulungan tayong lahat. So susunod na pagkakataon, mag-upload na naman tayong bagong video at sana ay magustuhan nyo rin ulit, mga kaibigan. It's either sa aircon, sa transportation, or something yun na naman, ano. Alright, mga kaibigan, maraming salamat at susunod na pagkakataon, magkita-kita muli tayo, mga kaibigan. Good day sa inyo lahat at more power.